Para sa salita ng Diyos mula sa aklat ng from the book of John chapter 10 verses 27 to 30 and Romans chapter 8 verses 28 to 30. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. From the book of Romans, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. To those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Maaari na po tayo makaupo. Tinatawagan ko po si Pastor Nay. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong magiging tema ay medyo iniiba ko muna doon kasi nung kami po ay nag-prayer meeting, naalala niyo po, sinahalala, na naitanong, paano ba, Pastor, malalaman na ikaw ay tinawag ng Diyos? Ayan, at pinili ng Panginoon. At tama bang ikaw ay nasa ministeryo kung ano ang kinalalagyan mo ngayon? So, to answer that question, in the whole month of September, we will talk about calling. God's calling, yung pagkatawag ng Panginoon sa atin. At sisimulan ko muna doon sa napaka-importante na dapat maunawaan natin, yung the voice of Christ. Yan. Kasi ang daming tumatawag sa atin, di ba? Tinatawag tayo ng ating career. Tinatawag tayo ng iba't ibang uri ng boses na maririnig natin while here on earth. Pero paano natin madedetermine ang voice of Jesus? Gaya ng sinabi niya sa John chapter 10, my sheep listen to my voice. I know them, they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. Alam niyo po, pinag-aralan po, at hindi natin pag-uusapan dito ang theology, systematic theology ng election. Kasi gusto natin sa Biblia po muna tayo. Kasi may kanya-kanya naman na po tayong understanding nung tayo ay tinuruan nito ng Bible study, ng election. May mga Calvinism theory, may iba't ibang uri ng in terms of salvation. But what about hearing the voice of the Lord? It is important. Kasi iyon po yung totoong tumawag sa atin. Ang Panginoong Jesus, ang totoong tumawag sa atin. So we must understand the voice of Christ while He's calling. Meron pong sa pag-aaral, may dalawang description po ang calling. No? At ito po ay tinatawag na calling to salvation o call to salvation. And pangalawa is call to a godly life. No? So, saan magpo-fall doon yung ministry natin? Of course, doon sa life, no? Sa buhay. Paano ba natin pinamumuhay ang pagkatawag ng Diyos sa atin? Naniniwala ba kayo na kayo ay tinawag ng Panginoon? Pero alam na sabi ng Bible, many are called, but few are chosen. O, saka na natin mag-usapan. Ano ba yung called at saka yung chosen? May iba pong pag-aaral doon. So, ang pagpili po, dito po mapasok yung tinatawag na theology ng predestination. No? Yung calling is para sa lahat, pero kakaunti daw ang elected. Pero hindi natin pag-uusapan yun kasi baka magulo isip natin. Kaya pag-usapan natin, let's focus on the voice of Christ. Kasi yun ang importanteng marinig natin sa pagtawag niya sa atin. No? So tiningnan ko po yung definition ng Greek. Ang title ko po ngayon ay simple lang, called. At ito po yung word na nakasalin sa Griego. Calling is klesis, galing sa salitang kileo, to call out. No? It refers to a divine invitation or summon
to fulfill a specific purpose o role, no? So ito ay may para ang direction ng thought is sa ministry. Meron kang specific ministry sa body of Christ, ano? And particularly in the context of God's calling for individual to serve Him and others. So ministry talaga. It emphasizes both the act of being called and resultant responsibility associated with the calling in spiritual vocation or vocational capacity. So, yung call o kaleo, dito rin po nabuo yung salitang eklesia, na ang salitang eklesia po ay called out. Yan po, mga tinawag ng Diyos para buuing isang katawan niya. So, ano ba yung katangian na dapat malaman natin? Sino ba yung mga tinawag? At paano ba ang pagtawag ng Diyos? Psst, halika rito. Halika, lapit ka, ganon. And something like that. Kasi sabi na nun, come and follow me. Lahat ng mga alagad na tinawag niya ay sinabi niya, sumunod ka sa akin. So that is the calling of the Lord Jesus Christ to follow Him. Ngayon, the question is, sino ba yung mga called out? Those who called out, sino ba ito mga, ano yung mga palatandaan na malaman natin na tayo ay tinawag? Naniniwala kayo, tinawag kayo ng Panginoon. Paano pagkatawag sa inyo? Ray, halika rito. Hoy, halika rito! Ganun ba yon? Or something like, mayroong dumating sa atin na yun na nagbukas. Kaya nga, dalawa yan eh. Call into salvation, which is generally all people are called by God to salvation. But few are chosen, and that chosen is those who responded to the call of living out that calling. Kasama doon ang ministry. Paano ba tayo nabubuhay sa pagkatawag na? Kaya ang description at pagkakakilala ng tinawag ay yung namumuhay sa salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, minsan kayo po ay nagturo sa mga alagad diyan sa chapter 10 ng John. At ang itinuro niyo po ay kayo yung good shepherd, nag-alay ng buhay. Sa inyo rin po maaaring makapasok para po makarating doon sa sheep pen ng inyong pangangalaga. And Lord, kayo po yung may boses ng pagtawag. And I ask today the Holy Spirit to allow us, Lord, to be sensible, kami maging sensible sa voice ng inyo, Panginoon. Ano yung mga components na nais po niyo maunawaan namin today upang ma-determine namin that we are really called into your body, called to ministry, called to a holy life, a righteous life. Thank you, Lord, for the leading of the Holy Spirit. Thank you, Lord, sa understanding na ibinigay sa mga alagad. And I ask today, magkaroon kami ng same understanding. Maging kay Apostle Paul, kakaiba ang kanyang pagkatawag, kakaiba ang kanyang encounter sa iyo. Hindi katulad po ng mga alagad. Kaya makita din namin kung anong encounter na to, maaaring ganito po ang pag-encounter niyo sa amin. Salamat po, Diyos. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, those who are called, they listen. Sabi ko nga sa inyo, napakaraming tumatawag sa atin. At kapag hindi ka nakinig, hindi mo malalaman. Diba? So sabi ni Christ, my sheep listen to my voice. So, sa dami po ng boses na naririnig natin, kabi-kabila, social media, ang daming tinig yan. No? Career natin, ang daming sinasuggest na pwede natin gawin. Trabaho at saka yung pag-aaral, minsan mas naririnig natin siya kaysa sa tinig ng Panginoon. Ayan. So, paano ba natin malalaman na ang tinig ng Panginoon ay talagang tumatawag sa atin? At ano ang mga palatandaang tayo nga ay tinawag ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, ito yung una na dapat nating tandaan. Sinabi niya sa Matthew chapter 7, verse 24, therefore, everyone hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.
So, ito po ay parable ng Panginoon ng dalawang builder. No, puntahan lang natin yung pinaka-context niya. Ang isa ay nagtayo sa ibabaw ng buhanginan at ang isa ay nagtayo sa ibabaw ng batuhan. So, ayon sa story, dumating ang bagyo, malakas na hangin at nabuwal yung nakatayo sa buhangin kasi wala siyang matibay na foundation. Tapos yung nakatayo sa bato, yon ay ganun din, nakaranas ng malakas na hangin, ng malakas na ulan, at hinampas ng malalakas na hangin, pero natiling nakatayo because it is founded on the rock. And you know, what is that rock? The rock that Peter says, "You are the Christ, the Son of the living God." So with that confession, ang sabi ng Panginoon, Peter, hindi yan reveal ng tao sa'yo. It is the voice of the Father that you have heard and you confess it. And upon this rock I will build my church. And even the gate of Hades cannot prevail. Yan ang sabi ng Panginoon, di ba? So, kapag tayo po ay nakinig sa salita at tumalima sa sinabi nito, tayo ay totoong dumidinig sa tinig ng Diyos. And Jesus said, "My sheep is my voice." Halimbawa, mayroon kang karir. Ano sinasabi ng Panginoon tungkol sa karir? Papasok ka sa paaralan. Ano sinasabi ng Panginoon tungkol sa paaralan? Gagawa tayo ng isang bagay. Ano sinasabi ng Panginoon tungkol sa gagawin natin isang bagay? We must first listen. Because His sheep listen. The one who called by God listen to His voice. They listen. And saan natin maririnig ang boses ng Diyos? Binubulungan ba tayo sa tenga? Pwede. In a still small voice, God speaking because the Spirit is in us. Pero mas clear at vivid yung clear sa salita ng Diyos kung paano siya mangusap sa atin. Kaya ini-encourage tayo to read and meditate and study the Word of God. Romans 8:28, sabi ng aking professor noon, kasi kinote ko siya no ako'y bagong seminarya, huwag mong i-quote yan basta kung hindi mo naiintindihan. Kasi kinote ko nga ano daw yung paborito, ano yung verse na yun? Sabi niya, "And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." In Romans chapter 8, makikita po natin doon, si Apostle Paul, nilatag po niya doon ang buhay at pagkatawag ng isang mananampalataya. Papaano mamumuhay ang isang tao ayon sa Espiritu, according to him. So he wrote it down, and then dito sa verse 28, bago niya sabihin ang verse 28, ganito ang kanya ipinahayag sa 27. Nasaan na ba yan? Ay, hindi ko makita. Ayan. Sa verse 27, sabi niya, "At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng at alam nating lahat na ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti ng mga nagmamahal sa Kanya." Alam niyo po, pag ating tiningnan, napakaraming bagay sa buhay natin na parang hindi iyon ang tinig ng Panginoon. Mga pagsubok, minsan natitempt tayo, mga experiences natin, pero ang sabi diyan, God works together for good of those who love Him. And those who love Christ, listen to Him. Tama ba? Amen? Kaya lang natin maiintindihan na yan ay gawa ng Diyos kapag nakinig tayo sa Kanya. Pero pag tinignan natin ang sirkumstansya na para bang hindi kumikilos ang Diyos, then we are not listening to Him. We are not hearing His voice. Di ba? Kasi sabi yan, all things, walang sinabi dyan bad or good, basta lahat, good or bad. God is working. God is working for the good of those who love Him.
and those who love Him, listen to Him. Kaya po napaka-importante mga kapatid na sabi diyan, we have been called according to His purpose. Ano kaya ang purpose ng Panginoon sa pagkatawag sa atin? First, learn to listen. Kasi hanggat hindi natin nade-determine ang tinig ng Panginoon, hindi tayo susunod sa pagkatawag niya. Actually, ihimay-himayin ko po ito sa buong isang buwan, pag-usapan natin yung paano ba yung pakikinig ng isang tinawag, tapos yung susunod. Yung mga points ko ngayon, i-elaborate pa natin sa buong isang, parang overview ngayon, di ba? Parang ganyan. So yan. Then, sa Philippians chapter 2, verse 13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Again, minention ni Apostle Paul purpose. And this time, good purpose. Sabi diyan, God is working in you to will and to act according to His good purpose. So, madedetermine natin, yung bang ating paglilingkod is work of God in us. Or it is the voice of ourselves. That's why we do the ministry. Dapat malinaw sa atin na hindi boses natin ang naririnig natin kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Minsan sa ministry hindi ka na-appreciate at nasasaktan tayo. Bakit ka nasasaktan kung hindi ka na-appreciate? Kasi boses natin ang naririnig. Hindi boses ng Panginoon. Did Jesus appreciated by the people? Hindi. Rejected nga siya No? Hindi po tayo nagmi-ministry para palakpakan tayo at katuwaan tayo ng tao. No? So tandaan natin yan. How do we know that God works in us to will and to act? Kamusta yung act natin? Kamusta yung will natin? Sapilitan ba? O maluwag sa kalooban? Siyempre, pag sapilitan, hindi tinig ng Diyos yan. Dapat maluwag sa kalooban. Now, ano yung principle na itinuturo dito? Gumagawa ang Diyos para sa at sa mga nakikinig sa Kanya. God works for those who listen and through those who listen to Him. Kaya tayo nagiging effective sa ministry kasi ang boses ng Diyos ang ating sinusunod. Kaya kahit anong mga pagsubok, you will stay in service of God. Sino na rito ang gusto mag-quit sa ministry? Sino na ang gusto mag-quit sa vocation ng pagkatawag ng Panginoon? Diba? Bakit? Kasi ibang tinig ang naririnig natin kapag handa na pag gusto natin mag-quit. Sarili na natin. Hindi na tinig ng Panginoon. Jesus said, "My sheep listen to my voice." And whenever Christ said, "We will go here," come on, let's go. We will go there. And we will go with Christ. Amen? Bakit kaya, inaral natin mabuti, no? Bakit ang daming struggle when we are starting ministry? Di ba? Daming pumipigil. Tulad nung sa ano natin, no? Lagi may nagkakasakit. Di ba may sinimulan tayong outreach? May nagkakasakit, biglang may nagkakaroon ng lakad, biglang ganito. Because there are other voices that is calling them. So, we must teach them how to be sensitive in the call of God. Kasi yun lang yung tinig na hindi, alam niyo po ang mga tupa, kung bakit yan ang illustration ng Panginoon, ang kanilang pinakamatalas na sense sa kanilang pagiging tupa ay pangdinig. Mahina po ang kanilang mata. No? Kaya sila masyadong dependent sa voice.
At yung tupa, kapag hindi normal sa kanya yung tinig, hindi yan magre-respond. Magre-respond lang yan doon sa tinig na laging tumatawag sa kanya. Kamusta tayo? Kamusta ang tinig ng Panginoon? Nagre-respond ba tayo? Oy, Sunday ngayon, anak. Gusto kong i-meet ka. Ay, marami pa po akong gagawin, di ba? So, kaninong tinig ang narinig mo? Di ba? Kaya, yan, di ba? God works for. Gumagawa ang Diyos para sa atin. At gumagawa ang Diyos sa pamamagitan natin. Kung tayo ay nakikinig. Then, those who are called by God, they were identified. Ito yung gustong-gusto ko. Sabi niya, I know them. Bakit hindi ginamit diyan ng Panginoon ay past tense? Kasi siya ay, di ba? Siya ay eternal. Dapat ang gagamitin niyan, I knew them. Because, sabi ni Pablo, predestined. Di ba? Na even from the foundation of the earth, I knew you. Yun ang sabi ng Diyos. Pero bakit sinabi niyang I knew them? Because Christ says, this sheep is identified with me in the present form. Ibig sabihin, daily ang identification natin kay Christ. Kahapon masiglang-masigla ka sa pananampalataya, ngayon lugong-lugo ka. Bakit? Akala mo, kilala ka lang ng Panginoon kahapon. Kilala tayo ng Panginoon, ever-present, kasi siya ay eternal God. Wala siyang past. Hello? Wala siyang past. Kaya, sabi diyan, I know them. So, ano ba identity natin sa Panginoon? Una, sabi ni Paul, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Number one identification, it is not who identify, hindi natin ina-identify ang sarili natin kay Kristo. Si Kristo ang bumaba sa atin para tayo ay identify niya sa Kanya. Kaya siya nagkatawang tao. In-identify niya muna siya sa atin bilang tao para makita at maranasan niya kung ano ang pinagdadaanan natin. Para maunawaan niya kung ano ang nararanasan ng isang tao. Pag may rejection, ano nararamdaman mo? Alam ng Panginoon. Kapag nagugutom siya, ano ang pakiramdam na alam niya? He identified Himself muna sa atin as sinners para tayo sinners ma-identified sa Kanya as righteous. Amen? So, sabi diyan, ang Espiritu ang nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo ay anak ng Diyos. Kamusta po ang testimony ng Spirit sa atin? Is really the Spirit speaking to us that you are a child of God? Kapag yun, naririnig natin yung tawag ng Panginoon. At yung identity yun, hindi yan mababago. It cannot be changed. Kaya sabi ni Paul ng Panginoon sa John chapter 10:29, my Father who has given them to me is greater than them all. No one can snatch them out of my Father's hand. Ang sarap isipin na tayo ay pag-aari ng Panginoong Hesus. At walang makakaagaw sa kanyang kamay. Ano ibig sabihin nito? Bakit naaagaw tayo ng karir natin? Bakit naaagaw yung oras natin para sa Kanya? Bakit naaagaw yung pananalangin na oras ng pananalangin? Inaagaw ba o binibigay talaga nating kusa? Magkaiba yung inaagaw kasi nakikipaglabang ka.
Pero doon sa binibigay mong kusa, wala ka ng kalaban-laban. I'd rather, says, inaagaw. Ayaw kong ibigay ng maluwag sa loob ko na yung oras ko, iyon na, wala na akong time sa Panginoon. Mga kapatid, tayo ay identified na kay Christ because Christ identified Himself to us as a sinner. Ngayon, tayo naman ni-identify kay Christ as a saint. Naniniwala ba kayo doon? Na tayo ay identified na kay Christ is a saint na tayo at may Espiritu nagpapatotoo sa atin at di na tayo maaagaw ni numan sa kamay ng Panginoon at sa kamay ng Ama. Meron pa bang makakaagaw? So pag sinabi ng inyong mga kasama sa asosasyon, oy, meron tayong lakad at mag-i-enjoy tayo doon. Kaya lang Sunday. Sino? Ano yan? Ay, inaagaw yung aking oras. Hear the voice of Christ. Not other voices. And ask the Holy Spirit to identify you as Christ, ang identity natin kay Christ. Ano pa? Romans 8:29 says, for those God foreknew, He also predestined to be conformed into the image of His Son. Sabi diyan, para maging kawangis ng imahe ng kanyang anak na si Jesus. That is your identity. That is my identity. That is why I am identified with Christ because I am predestined by God to conform to the image of His Son. He called me, He chose me to conform into the image of His Son. That is my identity. That is your identity as Christian. Tinawag tayo ng Diyos para maging katulad ng kanyang anak na si Jesucristo upang siya ang maging panganay sa lahat at tayo'y magkakapatid na may iisang Diyos, iisang DNA, iisang imahe, imahe ni Kristo. So, pag tayo ba ay nasa labas ng simbahan, kaninong image ang dala natin? Are we bearing the image of Christ when we are outside the church? Where we are in the workplace? Where we are in the school? Kapag tayo ay nasa lugar na wala nakakakilala sa atin bilang Kristiyano, kaninong imahe ang dala natin? Lagi natin tatandaan, tayo ang nakakabatid noon, hindi ang ibang tao. Tayo. Lagi nating iisipin, I am identified with Christ. I am holy and blameless in front of the Father because of the blood of the Lord Jesus Christ. And pag ganyan yung natin, kasi alam niyo po ang problema natin, ang nagiging problema ng mga maraming tao, identity crisis. Lalo na yung mga teenagers. Kasi sila yung nasa transition ng pagiging bata, mula sa pagiging bata, papunta sa adulthood. So nahihirapan nila ma-identify ang sarili nila. So why not ituro natin sa mga bata, hindi yung sarili lang identity, kundi identity ni Christ ang dapat makita. Mag-manifest. Yan ay hihimayin pa natin sa susunod na mga linggo. And then, anong prinsipyo? Our identity is Christ, not in Christ. Is Christ Himself. Because we are called to conform into the into His image, and it is testified by the Spirit. Tinawag po tayo para maging kaayon sa imahe ng Panginoong Hesukristo. Remember, the scripture, when we are telling image, it's not the physiological appearance, kundi characteristics. Nung sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis o image.
Kaya sabi ng isang namatay na isang religious leader, ang Diyos ay merong but. Bakit? Kasi sabi sa Scripture, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Si Adan ba walang but? Meron. So ang Diyos may but. May puwit daw. Mali. Patay na siya. Pero nakakapagturo pa rin through video. Ayan. No. Hindi ko na sabihin kung sino siya. Sabi ko, grabing pilosopo nitong tao na to. Pero hindi po ang Biblia, whenever it mentions a word, you have to go deeper rather than thinking it's other way. Kasi ang image na sinasabi doon ng Panginoon, characteristics. Hindi attributes lang, kasi iba yung attributes ng Diyos sa characteristics ng tao. Attributes of God cannot be given to man. Mamamatay ang tao sa kanyang perfections, sa kanyang holiness, sa kanyang righteousness. Hindi mabebear ng tao yon. Kasi ang tao is created being at may limitations. Di ba? So, we are identified with Christ so that we are called to conform into the image of His Son. Those who are called, they follow. Sabi ni Jesus, they follow me. Siyempre, kapag nare-recognize mo ang boses, katulad ng isang tupa, yun ang sinusundan mo. Di ba minsan nagkakaroon tayo dito ng mga palaro? Tapos, grupo-grupo, may 3 grupo, 4 na grupo. Sound ng mga baka, paano sound? Sound ng mga pusa, meow. Sound ng mga aso, aw-aw. Sound ng ganito. Tapos ikakalat yung grupo na yon, naka-blindfold sila, kakalat. So, ang unang makakabuo ng sound na kagrupo, yun ang mananalo. Anong ginagamit doon? Sense of hearing. Pero madali bang madinig? Sabay-sabay kayo, wow. So, talagang lalapit. Kailangan lumapit ka na lumapit at makita mo. Ganon din tayo. Lalapit tayo kasi maraming tinig ang nagsasalita sa atin. Papalayo sa Diyos. So, how can we follow Christ if we are far from Him? We must be closer to Him so that we be able to listen carefully to His word. Kaya nga, intimacy in relationship with Christ. They follow. Sabi ng John 10:4, when He has brought out all of His own, eto na, inilalabas na ng shepherd ang kanyang sheep sa sheep pen. Sa sheep pen, walang problema. Kasi, sila, protected doon eh. Parang nasa loob ng simbahan. Pero pag dinala na yan sa wilderness o sa lugar doon kung saan sa ilang, ang dami na rin pong shepherd na naandoon, ang dami na rin mga sheep, halo-halo sila doon. So, pag sila ay napasama sa isang grupo, ang kailangan lang nilang is maging sensitive ang hearing nila. Alam niyo po, hanggat hindi naririnig ng tupa ang kanyang shepherd, hindi siya aalis. Mag-i-stay siya doon. At pag narinig niya na yung shepherd niya at lumalakad na siya, susunod lang siya doon. Yun na yung kanyang guide, yun yung kanyang compass, the voice of his shepherd. Sino ba sinusundan natin? Mga kilalang artista, kilalang, alam niyo, minsan tayo we follow, katulad natin mga pastor, namin mga pastors. Merong mga pastors that they are following specific doctrines and theology of a specific theologian. Kaya nagkakagulo ang church, nag-aaway-away. Kaya nga sabi ko, hindi natin pag-usapan yung kay John Calvin. Pag-aralan nyo kung gusto nyo. But I want you to listen first to Christ. Diba? They follow, sabi niya, Him because they know His voice. Ano ba yung mga tinig? Alam niyo bakit ang church ngayon divided? Bakit ang church ay nagkakahiwa-hiwalay?
Kasi iba-ibang tinig ang pinapakinggan. Minsan tinig noong nangunguna sa simbahan. Minsan tinig ng mga prinsipal na meron sa simbahan. Minsan tinig ng napakagandang building, napakagandang sound system, napakagandang musicality. Voices yan eh. Pero hindi yan ang tumatawag sa atin. Si Kristo ang tumatawag sa atin. At kapag tayo ay naando na sa labas, doon na madidetermine if you are really listening to Him. Kung tayo ay identified pa rin sa Kanya, kapag tayo ay kahalubilo na ng mga taong hindi identified with Christ. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Kaya pag sumusunod tayo sa Panginoon, wala nang makakaagaw pa sa atin. Wala nang tinig pang pwedeng magkaroon ng malakas na tinig para marinig natin kasi guided na tayo ng tinig ng Panginoon. So, kapag tayo ay, sabi dyan, another verse, therefore, sa Hebrews 3:1, Holy brothers and sisters who shared the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. No? Holy brothers and sisters. Gusto niyo ba yung tawag sa inyo, holy brothers and sisters? Sino rito ang tanggap niya sa buhay niya na siya ay holy brother or holy sister? Wala. But the truth is, you are holy and blameless in the sight of God, not in the sight of men. Bakit tayo naging holy and blameless? Because of Christ, we are identified in Christ. Kay Kristo, yung blood of Jesus cleanse us from all unrighteousness. And whenever God the Father see us, kita niya yung stained blood in us of His Son. Yung mancha ng dugo ni Kristo ang nakikita sa atin, kaya tayo ay nagniningning na sinliwanag ng Kanyang katwiran. Amen? Hindi na yung ating mga ugali, hindi na ating ginagawa, hindi natin practice, hindi na struggle natin yan kasi andito pa tayo sa mundo na punong-puno ng kasalanan. At nabubuhay pa tayo sa flesh. Tama? Meron na ba taong perpektong hindi nakagawa ng pagkakamali? Wala. Andito tayo sa world of mistakes, world of sin. Pero, ang tawag sa atin pa yun, panatilihin sana, imiwas, gumawa ng mga hakbang at paraan para makaiwas. Kung ikaw, kunyari, ay pupunta sa bukid at umuulan, makakaiwas ka bang hindi mapuputikan? Hindi. Anong pwede mong gawin para hindi maputikan? Huwag ka pumunta sa bukid. Logic lang yun. Or, magkapote ka. Magsuot ka ng mga gear mula paa hanggang ulo para hindi ka maputikan. Yun ang pwede natin gawin. Isuot natin ang identity ni Christ or umiwas tayo. Fight and flight. Kung di mo kayang labanan, umiwas ka. Di ba? Because we are following Master, Jesus Christ. At sabi ni Paul sa mga taga-Efeso, I, therefore, a prisoner of the Lord, urge you to walk in the manner worthy of our calling to which you have been called. Sinabi niyan, worthy of the calling which you have been called. Saan ba tayo tinawag? Sino nakakaalam? Kanina sinabi ko, to conform into the image of His Son, Jesus. First, we are called into salvation. That's why we hear the gospel, we respond to the gospel, and we open our hearts to the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. And then, the Holy Spirit came to us, and the Holy Spirit
sealed us as identified with Christ. At sa seal na yon, hindi na tayo maaagaw ni numan. Pero ang sabi ni Paul, worthy of that calling which you have been called. Karapat dapat sa pagkatawag kung saan tayo tinawag, maging kawangis si Kristo in humility, in gentleness, in patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the band of peace. There is one body, one Spirit, just as you were called to one hope that belongs to your call. Paulit-ulit na binanggit ni Pablo ang call. One Lord, one faith, one baptism, one God, Father of all, who is over all and through all and in all. Si Paul po, iba yung pagkatawag niya eh. Medyo, ang tawag na, spectacular. Hindi katulad ni Matthew, nagbibilang ng pera. Matt, magkano na yung pera? Sumunod ka sa akin. Sina Pedro, naglilinis ng bangka. Come and follow me. From this day on, I will assign you as fishers of men. Sino pa? Pero may mga nag-volunteer. Lord, we want to follow you. Ang sabi niya, foxes have holes, but the Son of Man has nothing to lay down his head. Are you willing? Di ba? So, hindi voluntary. Siya mismo ang tatawag sa atin. Bakit? Kilala niya ang pagkatao natin. Kilala niya ang kahinaan natin. Kilala niya ang kakayanan natin. Kilala niya ang hindi natin kayang gawin at kilala niya kung anong kaya natin gawin. Hindi tayo ilalagay ng Diyos sa isang sitwasyon na tayo ay manghihina dahil wala kang magawa. Tinawag ka ng Panginoon sapagkat kilala niya tayo. Amen? So, lagi natin tandaan, conform to the image of His Son, Jesus Christ. So, following Jesus is the end goal of our calling. End goal, kasi the more we follow Christ, the more we are identified with Him. The more we do His will, the more we journeying at the track sa landas kung saan siya pumunta. Alam, sabi, nakakatakot nga, minsan sabi ng iba, si Jesus dumaan sa Golgotha. May dalang krus. Ano sabi niya sa mga lagad? If you want to follow me, take up your cross and follow me. Hindi sinabi ni Jesus, take up my cross and follow me. Kasi alam ng Diyos kung gaano kalaki ang cross na meron ka. At kaya nilagay niya dyan, kasi alam niya kaya natin dalhin. At kung pagod na tayo, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For my yoke is easy and my burden is light. Are we following Jesus? Or are we following somebody else? Diba? And those who are called, they are Spirit-led. For those who are led by the Spirit of God are the children of God, according to Romans 14. 1 Peter chapter 1, verse 3 to 11 says, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. I like the word na sinabi ni Peter. His divine power, not my power, not my ability, not my talent, not everything in me, but the divine power of God granted in me to pertain to life and godliness. Ano ibig sabihin yan? Kaya nga nilagay ang banal na espiritu sa mga mananampalataya as a seal of God's possession para ang banal na espiritu ang mag-guide sa atin sa landasin na tinatahak at inihanda ng Diyos para sa atin. Through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence,
by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Ganda nung sabi ni Peter, become partakers of divine natures. That's why when we are identified with Christ, we are identified in His holiness. We are identified in His righteousness. Amen? Kaya yun din na nakita ni Peter kasi alam niya kung ano naging karanasan ni Pedro. Alam niya yung kanyang nangyari sa buhay niya. And kay Paul naman, sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with the passion and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So those who are called by God are people who are Spirit-led people. Kamusta? Pag may ginawa ba tayong isang bagay, magmamanifest ba yan na Spirit-led? Let's say you are doing the ministry. You are playing guitar or whatsoever. Are you Spirit-led? Or spirit of the desire na sana mapansin ako ni na maahusay ako, na magaling ako. Walang nakakakilala sa atin. Walang nakakabasa ng isip. Ang Diyos lang. Whatever the motivations kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon, only God knew. Nobody knows. But the good thing is that, sabi niyan, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So yung lumalakad na kasama ang Espiritu, anong palatandaan? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Sila ang led by the Spirit. Hindi yung kung ano-anong pinagagagawa na nangingisay-ngisay at nagsasalita ng kung anong mga salita. Minsan yun ang itinuturo sa mga simbahan. Pag hindi ka nakakaranas ng panginginig at pangingisa, hindi ka pinangungunahan ng Espiritu. Kaya ako nanginginig, nervyos na. It's not the way it is. It is clear in the Scripture. Ang Spirit-led person walk with the Spirit. And the person who walk with the Spirit, walk in love. Walk in joy kahit may pagsubok. Payapa ang kalooban kahit na may mga dangers. Nagtatyaga hanggang huli. Kahit wala ng, I have been in the ministry called by God for almost, half of my life na. More than half. Ako ay 50 ngayong October. Parang sa tingin ko nasa 30 years simula ako maging youth worker, 30 plus years. Why I am standing here? Because I knew God called me. Hindi ako nag-volunteer. Ayoko nga Pinapaaral na nga ako ng pastor namin noon. Mag-aral ka daw, kami bahala. Ayoko maging pastor. Okay na ako sa youth leader. Where I am today. For that past years, lalaki na ng mga anak ko. Alam ng mga anak ko anong mga naging struggle namin sa pagsunod sa Panginoon. Alam ng wife ko kung ano naranasan namin. Pero God kept us until then. And as much as possible, let us walk with the fruit of the Spirit. Kasi yan naman po talaga ang palatandaan that we are walking with the Spirit kapag nagmamanifest yung fruit of the Spirit in us.
Because we are partakers of the divine nature of Christ. With His power, tayo ay binabago ng Diyos. The principle is, Holy Spirit, the person who enables us to live a life of our calling. At ito po yung matagal kong pinag-aralan. Totoo, Holy Spirit, and that and person yan, ginamit ni Peter, He who enable us to live the life of our calling. Ano ba yung life of our calling? Sabi doon, gentleness, fruit of the Spirit. Sa lahat ng gagawin natin, God must be honored. God must be glorified. Not ourselves. Dito po ako mag-e-end ng sa to. And those who predestined, ito na. Tinignan ko po yung predestined, sa ibang salin ay pinili or chosen. Those he chose, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Tingnan natin, yung foreknowledge ng Panginoon sa atin. Bago pa tayo panganak, kilala na tayo ng Panginoon. Pero alam niyo, sabi ng Scripture, the world was created by God for Him and through Him and by Him. Sino tinutukoy ni Paul? Jesus Christ. So isinilang ako sa mundong ito dahil kay Kristo. Amen? At siya'y namatay para sa aking mga pagkakasala. So when I responded to that call of God, hearing the gospel, the calling of salvation, God knew I will respond. And because of that response, He wants me to be conformed in the image of His Son. You respond to the gospel. Amen? Who respond to the gospel? Wala. Do you respond to the gospel? Pakitaas nga ng kamay yung mataas na mataas. Yung iba, hindi nagre-respond. Bakit? Because of that gospel, in-identify na tayo kay Kristo. Amen? Christ, ulitin ko, identified Himself to us as a sinner so that we sinner will be identified to Him as holy and righteous. God knew us, even to the foundation of the world. Pero I don't want to limit the act of God sa theology ng predestination. I don't want to limit yung pagliligtas ng Panginoon sa theology of election. Hindi ako Diyos. I'm not God. Pwede ko i-embrace siya. Pwede kong yakapin. Pero tandaan natin, systematic theology is the byproduct of reflections. Allow God to create in your hearts His own theology over you by reading the Scripture. Not by reading theological books. Minsan nakukurap yung mind natin, na ipapattern natin ang mind natin sa theology ng isang matandang theologian. Tapos igigiit natin sa iba. No. Punta kayo sa Scripture. Dahil ang sabi ng Panginoon, at sumasa iyo ang Espiritu, at ang Espiritu ang magtuturo sa iyo ng lahat ng katotohanan. Go to the Scripture. So whatever Apostle Paul defined predestination, I will not define in my own theology. But what I have in my heart is, God called us. Amen. And those He called, He justified. We are who responded to the calling of God, who listened to Him, who is identified to Christ, who follow Him, and Spirit-led,
you are called by God and you are already justified. And those He justified, He also glorified. Kaya pagdating ng Panginoon, tayo po'y uupo na kasama ni Kristo sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? Pero nararanasan ba natin ang glorification ng Panginoon dito? Hindi. Hindi. Tandaan natin, every time that we do the will of God, God is being glorified. So yung reflection ng glory ng Panginoon, magre-reflect sa buhay natin. Amen? So the challenge is this, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, babalik ako, my sheep listen to my voice. I knew them. They follow me. No? Tapos, sabi ni Paul, those who are being led by the Spirit are children of God. And the children of God, sabi niya, and the Spirit Himself testify within our spirit that we are children of God. Walang ibang makapagsasabi sa atin na anak ka ng Diyos, kundi ang Espiritong sumasa atin. Amen? Walang makapagsasabing ligtas ka, kundi ang Espiritong sumasa iyo. Amen? Kaya hindi palatandaan na active ka sa church, you are saved. Ang sabi nga ng Panginoon, may lumapit sa Kanya, I want to end this. Kasi kilala ng Panginoon ang mga sinugo niya. Panginoon, Master, I preach the gospel. Tapos yung isa, tabi, may report din ako. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Naku, nagkukumahog silang lumalayo. Wala, alis dyan, alis. Kami nga, nagpabangon ng mga may sakit, may patay eh. Ano sabi ng Panginoon? Sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Gumagawa kayo ng masama. Ang sakit na ganun yung response. Bakit? They are not called by God. Doing the ministry and yet not called by God. Doing the preaching and not yet called by God. Bakit? They didn't listen to Christ. Pinapakinggan nila sarili nila, magaling ako, mahusay ako, effective ako. They are not listening to Christ. They follow themselves, not Christ. That's why kaya nga gusto nilang ipagyabang eh. Kasi para sila ang ma-recognize eh. Di ba? Sabi pa, mapaggawa ng masama, umalis kayo sa harapan ko. So, ang isinusugo lang ng Panginoon, yung tinawag niya na nag-respond sa Kanya. Nakikinig, sumusunod, identified sa Kanya, at pinangungunahan ng Espiritu. Kamusta tayo? Are you listening? Are you following? Are you identified with Christ? Or are you led by the Spirit? Tandaan nyo, hindi yung iba pang manifestation, fruit of the Spirit and divine power. Saan? Sabi ni Paul, sa life, di ba? Yung ni Peter, divine power doon sa life na meron tayo. Kaya mga kapatid, ihimay-himayin pa natin para mas maintindihan natin kung paano ba tayo makikinig sa Panginoon? Paano ba tayo susunod? Paano natin malalaman that we are really identified with Christ? At paano tayo mamumuhay na pinangungunahan ng Espiritu? Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagpapahayag po ninyo ng mga salita sa mga naunang alagad. Katulad po nila Peter at ng mga 12 that even Judas hear these words, Panginoon. Lord, kung paano po ito nagkaroon ng rema sa kanila, lalo na nung sila babaan ng Espiritu at balikan ng mga aral na tinuro nyo. Ganon din po kami
nababaan ng rema at tinig ng Espiritu para marinig namin ang boses ng aming Master, ang Panginoong Jesucristo. At sa pagkadinig ng boses na to, mas maging malinaw sa amin kung sino nga kami sa harapan ng Diyos. At sundan namin ang mga yapak ng aming Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng pangunguna ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay, na lumikha ng mga bunga ng pag-ibig, bunga ng kapayapaan, bunga ng pagtitiyaga, ng pagtitiis, bunga ng kabutihan at kabaitan. Lord, lahat ng ito ay ginagawa ng kapangyarihan ng Espiritu upang kami ay lumakad sa layunin ng pagkatawag niyo to conform into the image of your Son, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. This is my prayer in the name of Jesus. Amen. So tayo po ay